Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Kuya Rod Miranda, para sa Kuya Rod Mema Talks. Ito po yung podcast edition ng Kuya Rod Mema Talks na napapakinggan po ninyo o napapanood. Siyempre napapakinggan, hindi nyo naman ako nakikita eh. Pero mapapanood nyo na rin dito sa aking YouTube channel na Kuya Rod Mema Talks. At saka bago ko simulan yung aking komentaryo, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe naman kayo sa aking channel na dito po. Ang dali-dali naman pong mag-subscribe. Ipindutin nyo lang po yung subscribe button, ilalike po ninyo, at hanggat maaari share na rin po ninyo para mas marami po tayong maabot ng mga tao. Kasi syempre gusto ko pong maitaguyod yung aking advocacy. Ayan, sinasabayan po ako ng mga aso dito ngayon sa paligid. Syempre nangangarap ako magkaroon ako ng sarili ko studio, pero hanggang ngayon syempre malayo pa sa katotohanan yun. Okay, mga Kamimatics nga pala, nais ko magpasalamat sa estudyante ko dati na gumawa nung aking introduction na video, yung aking video na napapanood niyo na bagong-bago, di ba bago kayo napapanood sa umpisa ng ating programa, yung nagraral lang yata siya ng 7 seconds yata, yung 10 seconder lang yata yon. Ang gumawa nun ay si Aljane Caragos na nasa Amerika na ngayon. Nag-volunteer siya na igawa ako ng short video para sa aking introduction, at natutuwa naman ako kasi ang ganda nung nagawa niya. Kaya Aljane, maraming salamat sa ginawa mong video para sa akin. Okay, punta na tayo sa ating pag-uusapan. Yung aking bibigyan ng komentaryo sa episode na ito. Ito po ay walang iba kundi yung tungkol sa kalagayang pangkalusugan ng ating kasalukuyang Pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, ang ating Pangulo ng Pilipinas na sa record yata siya yata ang pinakamatanda na nahalal na Pangulo ng Pilipinas, no? Kasi at the age of parang 71 yata, no? Kung di ako nagkakamali, 71. Nahalal siya na bilang Pangulo ng Pilipinas. At kahit naman sa ganong edad ni Pangulong Duterte, kitang-kita naman nung 2016, malakas na malakas pa siya. At diba, kinatatakutan pa nga siya kasi parang ang imahe niya kasi parang mambibigwas ng tao eh. Pero naman yun, kilala naman siya na ganun lang talaga. Palabiro, ayan, ganun talaga, mahilig gumamit ng strong words. Anyway, so itong nakalipas na 2 linggo, no, kung matatandaan ninyo, bago magdeklara ng ECQ, alam naman natin na talagang si Pangulong Duterte tuwing Lunes nakikipag-usap yan sa atin, di ba? Nagkakaroon siya ng parang press conference o meeting na ginaganap sa kung saan siya nakapwesto, kung sa Malacanang man, kung sa bahay man nila, o kung saan man, di ba? Okay, so inaabangan natin. Pero kapansin-pansin na itong 2 linggo, 2 Lunes na nakaraan, hindi nagpakita si Pangulong Duterte. Marami ang nagtatanong kung nasaan ang Pangulo, diba? Kasi ang totoo niyan, syempre panahon ngayon ng krisis diba? Sabi nga nila may giyera tayong sinusuong. Kapag ganitong may malaking hamon tayong kinakaharap, syempre normal lang naman na hanapin natin yung pinakahaligi ng tahanan, diba? Kumbaga sa ating pamilya, hinahanap natin yung tatay natin, no? Bagamat nandyan naman yung nanay, no? Pero iba pa rin pagka nandyan ng tatay. Parang ganun din sa sitwasyon ng ating Pangulo, di ba? Si Pangulong Duterte ay hindi lamang ama ng kanyang sariling pamilya, no? O kaya ng kanyang mga kaibigan, kundi ama siya ng sambayan ng Pilipino ngayon, no? Kasalukuyan siyang Pangulo ng Pilipinas. Syempre, hindi nakataka-taka na parang hahanapin siya, di ba? Maramdaman man lang yung presence niya, itatanong nasan ba si Pangulo, di ba? Ngayon, dahil sa 2 sunod na Lunes na hindi siya nagpapakita at tanging mensahe lamang niya na pinaaabot sa kanyang mga tagapagsalita, si Harry Roque, tsaka yung iba pa, no, na mga tauhan niya, nagkaroon ng iba't ibang espekulasyon, no? Iba't ibang espekulasyon ng tungkol sa kasalukuyang kalagayan, no, ni Pangulong Duterte. Merong iba na baka daw may sakit na, no, baka may hindi na, kumbaga baka nadalo na ng COVID kasi sabi 75 yata kung hindi ako nagkakamali ay ng bilang ng ng Presidential Security Group nagkaroon ng COVID, no. Ito ay sa kabila ng pagkakaroon nila ng bakuna, no. At sila naman, aminado naman yung nasa Malacanang
no, na illegal yung source ng kanilang yung kanilang yung kanilang COVID vaccine, no. Pero inabsuelto na sila ni Pangulong Duterte. Syempre okay na yun, sige, okay na yun, tapos na yun, nabanggit ko lang naman. Pero syempre sabi nga, no, even ng Department of Health sinasabi na kahit ikaw ay nabakunahan, hindi ibig sabihin ay 100% hindi ka na magkakaroon ng COVID. So lumalabas na kahit nabakunahan na yung PSG, tinablan pa rin sila ng COVID. Pero kahit papano, sabi nga ng Department of Health, kahit magka-COVID ka, dahil nabakunahan ka na, mas maliit na yung tsansa na ikamatay mo o lumala yung sitwasyon mo dahil sa COVID. Ngayon, balik tayo kay Pangulong Duterte. Ngayon, si Pangulong Duterte, hinahanap nga yan ng sambayanan. Hinahanap nating lahat yan. Kay kalaban niya, no, sa politika, kay kakampi niya, hinahanap siya. Siyempre, mga kakampi niya, dinedepensahan siya. Tapos yung mga kalaban niya, talagang kung ano na iniisip. At meron pa nga extreme case na iniisip, no, ng mga kalaban niya na baka daw patay na si Pangulong Duterte. Yun ang dahilan kung bakit naglitaw itong si Senador Bongo na dating special assistant ng Pangulo, na hanggang ngayon ay feeling yata special assistant pa rin siya ni Pangulong Duterte. Syempre hindi natin masasaway, no, si Senator Bongo, kahit senador na siya, feeling niya alalay pa rin siya ni Pangulong Duterte. Choice niya yon, bahala siya sa buhay niya. Ngayon ang ginawa ni Bongo, ni Senator Bongo, naglabas siya ng video na kung saan pinapakita na naglalakad-lakad si Pangulong Duterte sa loob ng Malacanang, at may short clip pa nga doon, bahagi ng short clip na siya ay nagja-jogging, no, kaprasong jogging lang naman yon kasi mga 6 seconder lang yata yung pinakita niya, no. Tapos meron pa nga doon ng yung isa naman bahagi ng video na nagmomotorsiklo si Pangulong Duterte, kasi diba kilala nga siya bilang mahilig sa motorsiklo, no. Tapos another one na ganun din, naglabas sila ng nagmomotorsiklo si Pangulong Duterte. Kumbaga parang ipinapakita doon na buhay pa si Pangulo. Bago pa nga nangyari itong pagpapakita ng mga videos na to, ay naglabas si Senator Bongo ng picture nilang dalawa na nandun sila sa table, tapos meron dun sa may harapan ng table ng issue ng Philippine Star that day, na nagpapakita na si Pangulong Duterte ay hindi namamatay, hindi malala ang kalagayan, kumbaga walang sakit, siya ay buhay na buhay. Okay, so ganito po kasi ang issue dyan. Syempre, alam natin na in the past, no, nagkaroon na ng issue ang mga presidente. At tandaan natin mga kamematics, ito hindi naman to kung ano man, pinapaliwanag ko lang at makinig kayo, kahit kayo mga pro Duterte, maging bukas kayo ng isip, huwag kayong maiinis dun sa ipapaliwanag ko. Normal lang naman nahanapin yan si Pangulong Duterte, kasi syempre bakit? Naghahanap tayo ng direksyon, diba? Kahit sabihin mo si Pangulong Duterte ganyan ang estilo niyan, siya pa rin yung leader natin, hinahanap natin si Pangulong Duterte, no. So sana yung mga pro Duterte, wag kayong masyadong yung parang pagka may nagtanong lang masyadong galit na kagad kayo. Wag ganon, kasi kita nyo, ako naman hindi naman ako anti Duterte, hindi din naman ako pro Duterte, no. Ayoko kasi may kampihan, kasi alam mo gusto kong timbangin pareho kasi pareho naman kayo may point, no, yung pro at saka anti, no. Pareho din kayong mga may pinupukol na hindi maganda sa isa't isa. So ang pinakamaganda kasi ngayon, magkaisa tayo kasi meron tayong kalaban, COVID-19, meron tayong common enemy, no. So balik tayo dito sa sinasabi ko, pupuntohan ko lang, no. Kasi po ganito yan. Simulan natin kay Pangulong Marcos. Meron kasing 4 na naging Pangulo before President Duterte na na-question ang kalusugan dati, no. Bigyan lang natin ng background niya para sa mga hindi nakakaalam dito, sa mga kamematics na hindi nakaabot, no, o kaya hindi sila aware sa issue na to, no. Kagaya nito, si Pangulong Marcos ang pinaka-simula natin, kasi before President Marcos hindi naman masyadong naging issue yung kalusugan ng mga nauna. Bagamat si Sergio Osmeña Sr. ay kinwestiyon yung pagiging matanda na, no, tumatakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero si Marcos talaga yung may pinakamalaking issue dito sa panahon na to, no. Itong inabutan natin, no, yung generation ko, no, yung mga na sumunod pa sa akin, inabutan yung tungkol sa kahit pa nakarating sa kanilang issue na yon.
na si Pangulong Marcos, isa sa nagiging dahilan daw kung bakit nawalan ng kontrol si Pangulong Marcos sa paghawak, no, sa kanyang pamahalaan noong 1980s. 1980s ang bago pa siya mapatalsik, no? Kasi early 80s pa lang ay may nalaman na diagnose si Pangulong Marcos na merong problema sa kalusugan. So dahil may problema na siya sa kalusugan, lupus, 'di ba? Lupus nga 'yung sakit niya eh. Tapos dinadialysis na daw si Pangulong Marcos. Meron nga daw portable na dialysis machine, no, sa Malacanang. At I remember sa isang podcast, yung first episode ng podcast ni Howie Severino, binanggit doon ni Jessica Soho nung bago pa lang siya reporter ng GMA7 na nung kino-cover daw nila yung campaign ni Pangulong Marcos, no, habang nagsasalita si Pangulong Marcos, kalagitnaan biglang huminto, pumunta sa backstage, tapos ang pumalit si Imelda Marcos, tapos kumanta na si Imelda. Habang kumakanta si Imelda, biglang inilabas nila si Marcos, buhat-buhat nila. Kitang-kita daw ni Jessica Soho na may pagdurugo dun sa braso ni Pangulong Marcos. Di lang niya nabanggit kung kaliwa o kanan, no? So, bukod dun sa pagdurugo na yun, talagang kine-question na yung kakayahan ni Pangulong Marcos. Kasi nag-iba eh. Kung napapansin ninyo sa mga pictures at saka video, nag-transform yung itsura ni Pangulong Marcos. Nag-iba talaga. So, meron talagang hinala doon na may sakit na si Marcos at ang tunay na nagpapatakbo na ng gobyerno ay si Imelda. Okay? So, yun yung isa sa mga ibinalalaban sa kanya. No? Hindi lang naman yung korupsyon, no? Hindi lang naman yung sinasabing pagpapapatay ng mga tao. Hindi lang yun eh. Ang isa sa mga ibinato kay Pangulong Marcos na naging epektibo na nagamit ng mga kalaban niya ay yung kalusugan niya. Diba? Na para bang sinasabi, wala ka ng control eh. So, kahit paiboto ka namin, useless. It's useless. Kasi may sakit ka na eh. No? Okay, another one. Although hindi naman naging effective po itong istoryang to sa kanya, pero itong presidenteng ito, si Fidel Ramos, no, nung nahalal to, matanda na rin siya, no? Parang 60 plus na yata si Pangulong Ramos nung nahalal bilang Pangulo ng Pilipinas. Kung di ako nagkakamali pero kilala si Pangulong Ramos bilang athletic eh, no? Fit siya. Kaya nga lagi niya ipinapakita nung araw na tumatalon siya. Yung tuwing sasapit yung commemoration, no, o yung anniversary ng People Power, na original na People Power, tumatalon pa talaga si President Ramos. Tapos kilala rin si President Ramos na marunong mag-skydiving, no? I remember parang nag-skydive pa nga yata siya bago siya naging Pangulo. Kaya lang naging Pangulo yata siya, pinagbawalan na siya kasi hindi na po pwede yung baka maging delikado sa kanya tsaka dahil sa edad niya. But still, ipinapakita doon na malakas si Pangulong Ramos, no? Para mawala yung hinala na siya ay may sakit. Talagang every time na hindi niya hinahayaan na magkaroon ng ganong issue laban sa kanya. Kasi alam nyo, magiging problema kasi dyan pagka ang Pangulo ng isang bansa o yung pinaka-pinuno ng isang bansa nagkaroon ng duda sa kanyang kalusugan, kine-question kagad yung kanyang kakayahan na mamahala. Kasi pagka ikaw nagkaroon ng problema sa kalusugan, apektado na rin yung mental health mo eh. Mga kamimatics, totoo yan. Nagkakaroon ng problema yan. Kasi alam mo yun, kahit anong galing mo, pagka yung katawan mo hindi na magawa yung gusto mo, hindi ka naman lang makalakad, makapunta sa CR, ang laki na ng epekto noon, mga kamimatics, pagdating sa pamahala mo. Baka yung sarili mo hindi mo na kayang buhatin tapos mamamahala ka pa ng isang malaking bansa na may malaking populasyon, tapos gano'n ang gagawin mo. So, kine-question ngayon kung kaya mo pa. 'Di ba? Kaya nga ito kay Pangulong Duterte, talagang kailangan niyang magpakita hangga't maaari. Kahit pasabihin mo masama pakiramdam, siguro mas maganda kung magpakita talaga siya. Kasi questionin siya. Another one. Mga nakalipas na Pangulo ito. Ito naman si Pangulong GMA, no? Gloria Macapagal Arroyo. Kinwestiyon yung kanyang health, no? Pero ang pinagkatago-tago na mga alipores ni GMA na meron palang iniinda na problema sa spine si PGMA noong time na yun. Meron pala siya iniinda, kaya yun ay lumabas. Inilabas lamang yan yung problema sa kalusugan ni Gloria Macapagal Arroyo nung hindi na siya presidente ng Pilipinas. Bakit? Kasi natatakot nga sila na mawalan ng kontrol si Pangulong Arroyo.
Kasi pag nawalan ng kontrol yan, hindi na nila magagawa ang gusto nila. Baka magkagulo ang bansa kasi walang isang leader eh. Kasi tandaan natin, no, I'm sorry to say this, pero yung vice president niya noong time na yon na si Noli De Castro ay ayaw namang mag-take over. 'Di ba? Reluctant siya na maging susunod na pangulo. Na pagka hindi na kaya ni Gloria Macapagal Arroyo, parang ayaw niyang pumalit. 'Di ba? Parang nangyari nga doon, nabaliwala lang yung boto sa kanyang tao kasi ganun pala ang kanyang attitude. Kaya tama lang na hindi siya kumandidato na pangulo ng Pilipinas. Wala siyang silbi. 'Di ba? Hindi totoo 'yun. Nasa history naman 'yun. Nakita naman natin 'yun, recorded 'yun, 'di ba? Kitang-kita naman natin. So si GMA itinago talaga 'yun, balik tayo doon. And then at the same, ito naman yung sumunod sa kanya, si Pinoy, 'di ba? Inuubo-ubo pa nga 'yun, no? Pero hindi 'yun ang kine-question kay Pinoy eh. Yung kanyang pag-ubo-ubo at saka yung talaga nakikita na baka may sakit siya. Baka ang tinatanong sa kanya, okay ba siya, competent ba siyang mamahala kung may problema yung kanyang mental health? Kasi di ba hanggang sa natapos ang panunungkulan ni Pangulong Noynoy Aquino hanggang ngayon, kine-question yung kanyang pag-iisip. Buo ba isip ni Pangulong Noynoy Aquino? Kaya ba talaga nitong tao na to? Di ba? Kaya nga siya napagtatawanan nung araw ng mga, of course, sa mga kalaban niya. Okay? So ganito yan. Kaya ako sinampol yung mga dating pangulo kasi gusto ko pong bigyan ng diin na napakahalaga yung presence ni Pangulong Duterte. Lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya, ang laki-laki ng problema ng Pilipinas. At sa totoo lang sa nakikita natin, parang hindi na masyadong alam ang gagawin. No? Nakakatakot itong ganitong sitwasyon. Hindi ko naman sinasabing talagang hindi ninyo alam ang gagawin dyan, yung mga nakaupo ngayon dyan sa pwesto sa Malacanang. I'm not saying that. Kaya nga sabi ko parang eh. No? I may be wrong. No? Na talagang hindi ninyo, baka na maalam ninyo. No? Reluctant lang yung iba sa inyo ipatupad. Kaya nga kailangan natin ng wisdom ni Pangulong Duterte. Ngayon ang problema natin, 'di ba? Leadership. Tapos hindi natin makikita si Pangulong Duterte, 'di ba? So, kaya nga nagkakaroon ng problema. Kung ayaw ninyong magkaroon ng question sa liderato ni Pangulong Duterte, no matter, no, kahit gaano siya kapopular, tandaan natin. Hanggang ngayon, he's very popular, 'di ba? Hanggang ngayon, he's very popular. Yung kanyang satisfaction rating ay sa history yata ng lahat na naging pangulo, siya yung hanggang sa bago umalis ay napakataas pa rin. Hindi na kahanga-hanga yun, mga karimatics, di ba? So sana masustain yun. Matapatan nyo ng kanyang presence. Kasi alam nyo, pagka nakita lang natin si Pangulong Duterte, kahit di siya magsalita, no, makita natin siya na buhay, tapos kumbaga alam natin na merong mamumuno sa atin na maayos na tao, meron pa rin tayong kahit paano direksyon. Okay? So, syempre tanggap naman natin kung sino talaga si Pangulong Duterte kasi yun yung sabi niya, hindi ko babagoy ng sarili ko. Kung ayaw niyo ko iboto, huwag niyo ko iboto. Di ba ganun nga katwiran niya eh. So ngayon, yun nga, ulitin ko, kailangan yung kanyang presence. Kaya malaking tulong yung pagpapakita niya mamayang gabi daw, yung kanyang schedule na pagharap sa bayan, no? Yung kanyang briefing sa mga miyembro ng kanyang gabinete. At syempre mapapanood yon simulcast sa PTV4, mapapanood sa iba't ibang mga channel sa Pilipinas. Ay napakalaking bagay noon kasi mapapanood natin ulit si Pangulong Duterte, nakakausapin tayo after 2 weeks ng kanyang absence, no, sa publiko. Sana po magtuloy-tuloy na po yan at sana po mabigyan nyo kami ng mas magandang direksyon. More power po sa inyo, mahal na Pangulo. Ako po ay sinusuportahan ko kayo. Kasi hindi po ako kumakalaban sa Pangulo. Tandaan po ninyo yan. Kasi siya yung pinili ng majority. Pero hindi ibig sabihin ay pipigilan nyo naman ako sabihin ko yung gusto kong sabihin. No? Hindi nyo pwedeng pagbawalan ng tao na sabihin yung gusto nyo sabihin, yung makapagsabi ng negative, no? Yung batikos ng konti. Hindi nyo mapipigilan yan, no? Kasi nasa demokratiko tayong bansa. Hindi naman to authoritarian eh. Na kagaya nun sa People's Republic of China. Hindi tayo ganoon. Tayo ay
pinangangalagaan ng 1987 Constitution na pwede natin sabihin, na gusto natin sabihin, provided maging responsable tayo sa mga sasabihin natin. So, kasama ako sa pinangangalagaan nun. Okay? So, nililiwanag ko lamang yan. Okay, maraming salamat sa lahat ng nakinig, na umabot tayo ng almost 20 minutes sa ating pagpapaliwanag ng issue tungkol sa problema sa di umano sa kalusugan ni Pangulong Duterte at ang kahalagahan ng kanyang presence, yung kanyang presence sa ngayong panahon na tayo ay humaharap sa isang crisis na hindi pa rin matapos-tapos. Okay? So maraming salamat sa inyong lahat na mga nakinig o syempre nanood. Syempre may video pa rin kahit sabihin mong logo na lang ang napapanood niyo. Maraming salamat sa inyo. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Kuya Rod Miranda, para sa Kuya Rod Mema Talkies. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na podcast po. Makita-kita po tayo muli. Salamat po.